Isang napakasimpleng kasal ang naganap sa loob ng silid na iyon. Kung paano naman ang magiging kasal nila ni Russell bukas, ay wala siyang idea. Ang sabi nito, ay ito na ang bahala sa lahat. Ang mahalaga lang ay naroon siya sa araw ng kasal. Kahit wedding gown ay wala siyang isinukat o kahit ng wedding ring. Si Rain at Roger ay nagkaroon pa daw ng oras kagabi para bigla maghanap sa isang jewelry shop ng wedding ring. Saan kayo tutuloy pagkatapos? Kay Roger na siya nagtanong pagkatapos na kasal. Saan ang celebration nyo? Hindi na ako makakasama dahil kailangan na naming lumipad patungo sa Luna Hotel. There's no celebration because this is just an ordinary day for both of us. Pero nag-request siya mag-shopping bilang isa sa kondisyong pagpapakasal namin. She will be flying to Hong Kong later. Honeymoon nyo? Pero pupunta siya mag-isa sa Hong Kong? Roger naman. Kulang na lang ay sabihin niya kung anong totoong estado ni Rain sa buhay. Samahan mo man lamang siya pamamasyal. Kailangan pa ba yun? She intends to spend 1 million for luxury things. Kailangan ko magtrabaho sa opisina para kitain ang kapritsyo niya. Wala kayo ni Russell ng ilang araw. Hindi pwedeng wala magbabantay sa opisina dahil baka hindi magtrabaho mga tao doon kapag walang nakabantay. Natutuwa naman siya sa nakikitang pagiging responsable ni Roger sa kumpanya. You're getting Russell's dedication now, ha? What choice do I have? Sa akin ang kumpanya dahil nagpakasal na ako. Kailangan kong panindigan. Congratulations again on your wedding. Kahit ano pang circumstansya ng pagpapakasal nyo, sana totohanin nyo na lang. You look good together anyway. Siniko niya si Roger at inginuso si Rain pero tipid lang nang umiti ang dalawa. Babalik na ako sa trabaho. Mag-iingat kay ni Zach Zambales. Yumakap sandali si Roger na ginantihan niya ng tapik sa likod. Bilang kaibigan, ay masaya siyang kay Rain to ikinasal. Hinila siya ni Rain sa isang sulok para sila naman ang mag-usap. Hindi naman sumunod si Roger. Don't worry, I will still be your secretary, even if I'm the wife of the next CEO now. Pabirong bulong ni Rain sa kanya. Magsha-shopping muna ako sa Hong Kong habang wala kayo ni Russell. And congratulations on your wedding day. Siguradong hindi na makakatulong yung pinsan kong yun. Bakit hindi ka in-invite ni Russell? Ang sabi niya may ilang siyang pinsan na dadalo sa kasal namin. Baka may magsumbong kay Lolo na naroon ako. Ipasusundo ako agad nun. Ang alam nga nila wala ako dito sa Pilipinas. Hanggang kailan mo itatago kay Roger na hindi ka naman mahirap? Saka na, masarap ang asarin eh. You have to go now. Kailangan ko na rin mag-impake para sa flight ko mamaya. Give my regards to Russell and Zach. Niyakap niya si Rain bago muling nagpaalam kay Roger. Excited naman siya ngayon sa kasal nila ni Russell na gaganapin bukas ng umaga. Siya yatang hindi makakatulog. Pagbalik niya sa bahay ng mga magulang nito, ay wala daw si Russell at Zach doon. Nauna na ho sa Zambales, sina Ma'am Helena na daw po ang kasabay niyong pupunta doon. Wika ng katulong. Ha? Bakit naman ako iniwan? Nahihiya pa rin siya minsan sa mga magiging biyanan niya. Kaya nga mas madalas silang nakakulong lang ni Zach sa kwarto. Kanina pa ho kasi kayo iniintay ni Sir Russell. Puntahan niyo na rin ho si na Ma'am Helena para alam nilang nandito na kayo. Lumakad siya patungo sa silid ng mag-asawa. Pakatok na siya nang marinig na nasa pinto na rin ang mga ito. At dahil narinig niya ang pangalan niya, nabitin ang pagkatok niya sana. Kung hindi magiging legal ang kasal ng anak mo, hindi na sana tayo nag-imbita. Ano na lang ang sasabihin ni Zion at Dante? Bakit papayagan natin kahibangan ni Russell kay Esmeralda? Kumunot ang noo niya at gusto niya nang sumabat sa usapan. Paanong hindi magiging legal ang kasal? Kumatok siya para linawin din ang bagay na iyon. Napapagod na siyang ikasal ng ikasal tapos hindi naman pala totoong pagiging may bahay niya. Mrs. Alonzo? Nagkatinginan ang mag-asawa nang pagbukas niya ng pinto ay siya ang nasa labas. Nariyan ka na pala, Esmeralda. Kailangan na natin pumunta sa Alonzo Hotel dahil doon tayo hihintay ng chopper. Sagot ni Helena. Hindi siya kumilos sa kinatatayuan.
paano kung hindi magiging legal ang kasal namin ni Russell? Palabas lang ho ba na to? Hindi ko maintindihan. Muling nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi ko rin maintindihan. Ang sabi ni Russell, ikinasal kayo ni Roger ngayon at ang magaganap na kasal niyo bukas ay wala ng bisa kapag nagkataon. Ho? Ikinasal ho si Roger kanina, pero hindi ho ako yung bride. Bakit naman ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal? Wait, sino ang bride ni Roger kung hindi ikaw? Si Rain ho, pero di niyo pwedeng sabihin kay Russell dahil kagagalitan niya yung pinsan niya. Rain Cassandra? Diyos mio! Bulalas ni Eduardo. Magwawala sa Uncle Roy kapag nalaman niya nagpakasal sa ibang apo niya. Hayaan mo ng desisyon ni Rain. Pinanghihimasukan kasi nilang gusto ng mga bata. Ayan tuloy, nagre-rebelde. Ang intindihin natin ngayon ay kung paano kukuha ng totoong pare na magkakasal sa anak mo at kay Esmeralda. Totoong pare? At peking pare po ba dapat na magkakasal sa amin bukas? I'm sorry, Esmeralda. Russell made another accusation on you again. Hindi ko alam kung saang lapalop na naman nakuha ng anak namin ng idea na magpakasal ka kay Roger ngayong araw. Nang malaman niyang sa munisipyo ka inahatid ng mga bodyguards, nagpahanap na siya kaagad kay Lorabel ng peking pare dahil wala naman daw bisa magiging kasal niyo bukas. Kaya ba siya nito biglang iniwan papuntang Luna Hotel? Napansin niya na kagabi pa lang na halos hindi siya nito kausapin pagdating. Iniwasan nga nito na magkasama sila sa silid nito dahil kaagad din tong lumabas. Bakit naman ho ako magpapakasal sa dalawang lalaki? Noong kay Nick, wala akong choice kasi tinalikuran ako ni Russell. Pero ngayon, hindi niya itinuloy ang sasabihin niya dahil nagsimula ng mangilid ang mga mata niya. Masyado lang nagdadaramang ano kong yun na kung ano-ano kagad ang iniisip. Niyakap siya ni Helena na magsimula siya magpahid ng gilid ng mga mata. Baka naman kasi hindi mo nasabi niya mahal mo pa rin siya. Tanong ni Eduardo. Isang ngiti ang pinakawalan niya. Hindi niya naman ho ako tinatanong. Ang hilig pa ho ng anak niyo na gumawa ng konklusyon. Sabihin mo kay Lorabel na wag nang palitan ng pare. Ani Helena sa asawa. Siguraduhin niyang legal ang magaganap na kasal sa dalawang yan bukas. Baka naman ho nagbago ng isip niyang pakasalan ako. Wika niya naman kay Helena. Mag-usap nga kayong dalawa nang hindi kayo nagtataguan pa ng damdamin. Tara na sa Alonzo Hotel. Baka mainip ang piloto at akalaing di tayo tutuloy. Nabanggit ho ba ni Russell kung saan ang honeymoon namin pagkatapos? Pigil ang ngiti niyang tanong. Unfortunately, he canceled your trip to Paris, France. Gusto mo bang i-revoke ko ang ticket niyo? Wag na ho muna. Ako naman lilibre kay Russell kapag naakit ko ho ulit ang anak niyo. Napailing si Eduardo na tila naaaliw sa kanilang dalawa ni Russell. Pagdating pa nila sa Luna Hotel ay magkahiwalay sila ng silid. Ipinaalam na raw kay Russell na naroon na siya pero nagdahilan to nung nag-i-enjoy pa si Zach sa paglalangoy sa kiddie pool. Mula sa balkonahe ay nakatanaw siya sa malawak na karagatan. Tila siya nasa paraiso sa ganda ng nature ng Luna Hotel. Napapaligiran ang lugar na nagagandahang mga halaman at bulaklak. Bughaw na bughaw ang malawak na karagatan na may puting buhangin. Nakahilera din ang naglalakihang niyog na nagsisilbing silungan ng mga turistang gusto mamalagi sa dalampasigan. Pero halos walang tao roon ngayon dahil ang alam niya, pribado ang magaganap na kasal nila bukas. Excited na siyang ikasal kay Russell sa wakas. Sinigurado naman ni Eduardo at Helena na totoong pari ang magkakasal sa kanila. Kaya't wala na masama kung ipagkaloob niya ulit ang sarili kay Russell. Iyon ay kumaakit niya to bukas ng gabi. Mukhang magpapatintero muna sila dahil ayaw nitong lumapit sa kanya. Hinayaan na lang ni Esmeralda na dumistansya si Russell sa maghapong iyon. Pagkakataon na rin niyang makabanding ang mga pinsan nito na siyang excited sa kasal nila kaysa kay Russell. Naroon pa ang kambal na si Adriana at Zia na marami mang pagkakatulad ay marami ding pagkakaiba. Zia is soft-spoken and sweet, while Adriana was bubbly and more lively.
Ito at si Marga ang maingay habang nagkakaroon ng girls' night out sa isang villa sa Luna Hotel. I'm so happy for you, Russell. Finally, he's getting married. Napangiti siya kay Sia na kanina ikargang anak niya sa pool kasama ni Russell. Napansin niya na yon. Kay Russell pinakamalapit si Sia sa lahat ng mga pinsan nitong lalaki. Thank you for accepting me and Zach in the family. Akala ko intimate wedding. Halos mapuno ang pool kanina pagdating yung lahat. That's how we are when there's wedding in the family. Kahit nga birthday lang yan o graduation ng mga pamangkin namin. Zach is so sweet that he hugs everyone who carries him. Manang-mana kay Russell na malambing. Suplado rin kaya kapag lumaki? Biro niya. Suplado kasi yung pinsan mo. Parang gusto kong umatras sa kasal. I knew it. Sabi ko na nga ba may LQ kayo? Kanina ko pa sinasabi na yayain ka mag-swimming pero pagod ka daw. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. Totoo nga na iniiwasan siya ni Russell. Bukas na ako mag-swimming. Natutuwa pa akong panoorin kayong lahat. Natutuwa siyang pagmasdan ang bawat isa na nagkakasayahan, nag-aasaran at nagiinuman sa pool. Wala siyang idea na ganito ka-close ang mga Alonzo dahil ngayon pa lamang naman siya nakasaksi ng selebrasyon. Naiinggit tuloy siya. Dalawa lang sila magkapatid at wala silang panahon ngayon na magbanding dahil abala si Bebe sa medical school. Sa gabi ay kanya-kanyang pares sa sina Amir at Marga, JZ at Anika, Mateo at Stacy. At kung sino-sino pang hindi niya tanda ang pangalan. Masyado marami para makilala niya lahat. Pati mga anak ng bawat isa ay naroon din kasama ng mga yaya. Hindi niya may tuturing na intimate wedding ang mangyayari bukas. Pero private wedding iyon dahil walang ibang naroon sa buong Luna Hotel ngayon kung hindi ang angkan ng Alonzo at ang may-ari ng Luna Hotel na pamilya Silvestre. At dahil wala siyang kapares pagkatapos mag-inarte si Russell, umakyat na lang siya sa silid para namnamin ang masarap na hangin pumapasok sa pinto na palabas sa balkonahe. Payapa na ang pakiramdam niya. Ito ang buhay niyang pinangarap niya noon na malapit ng matupad. Kapag ikinasal sila ni Russell, ay wala na siyang maihiling pa. Napigil ang pagbumuni-muni niya nang may kumatok. Pagbukas niya ay si Zia ang naroon, dala ang isang puting gown na palagay niya isusuot niya bukas. Kasama nito si Adriana. I volunteered to buy your wedding dress. I hope it suits you. Salamat. Hindi siya nag-aalala kung wala man siyang isusuot bukas. Nagdala na lang siya ng puting bestida kung sakali man na wala siyang maisuot. Try it first. Kapag hindi kumasya, babalik kami sa Maynila para maghanap pa ng iba. Wika naman ni Adriana na umupo sa gilid ng kama. Never mind. I am sure it will fit. Huwag niyo na masyadong abalahin ang sarili niyo sa kasal namin. Nang buksan ni Zia ang zipper ng lagayan, ay namangha siya sa ganda ng wedding gown. Spaghetti strap yun na tamang-tama sa balingkinitan niyang katawan. Labas pa ang likod na ikinangiti niyang talaga. Isinukat pa niya yon sa salamin at sinubukan pang dalawa kung anong estilo ng buhok ang bagay sa kanya. Mas lalo siyang na-excite sa kung ano magiging reaksyon ni Russell bukas. Maaga naging abala ang lahat kinabukasan. Si Zach ay nanatili muna sa pangangalaga ni Eduardo at Helena dahil para sa kanilang dalawa ni Russell ang araw na ito. Si Marga ang nag-makeup sa kanya at si Sasha naman ang nagbigay ng mga accessories niya. Kung ano-anong regalo pa ang natanggap niya katulad ng mamahaling sapatos, bag at purse, bracelet, swimsuit na personal na inabot ng mga ito. Ngayon pa lang ay mayaman na siya kaagad dahil mamahalin ang lahat ng iyon. Nang dumating ang takdang oras ng kasal, ay nakahilera ang lahat ng kamag-anak ni Russell sa garden. Sa unang pagkakataon yata, ay doon pa lang natuon ang atensyon nito sa kanya, simula nang dumating siya kahapon. Nakita niya ang pag-iwas nito ng tingin at pagpahid ng gilid ng mga mata nito. Gusto din niyang umiyak sa labis na saya. Ganito pala maging miyembro ng Alonzo clan. Alam niyang iniiwas ni Russell na hawakan ng kamay niya, kaya sa likod niya naglanding ang mga palad nito. Lihim siyang napangiti dahil para din tong napaso na inalis din kaagad iyon.
Zia chose the perfect wedding gown for her. At mamaya ay ang lingerie naman na regalo na Adriana ang isusuot niya. I now pronounce you husband and wife. Deklarasyon ng pari kasabay ng palakpakan ng lahat. Nang iniangat ni Russell ang mukha niya, ay matamis siyang ngumiti sa kabila ng seryosong mga mata ni Russell. Kiss! Kiss! Tudyo ng mga kamag-anak nito. Ikinawit niya ang kamay sa leeg ni Russell, saka tumingkayad. Kapag tumanggi pa tong humalik sa kanya, ay iiwanan niya tong talaga sa gitna ng altar na nasa hardin. Pero hindi naman to nagpakipot. Nang angkin ni Tito ang mga labi niya, ay halos sakupin nito ang buong labi niya at nagtagal pa ng 5 segundo bago siya nito pinakawalan. Relax, Russell! Mamaya pa yung honeymoon! Pasigaw na biro ni Jace dahil may ingay sa paligid. Masusundan na kaagad si Zack niyan! Sigaw naman ni Ronald. Hindi na naalis ang ngiti niya sa labi habang si Russell itipid lang kung umiti. Isa-isang lumapit ang mga ito para batiin sila. Sa salo-salo ay masayang kwentuhan ang namayani sa Luna Hotel. Na magkayayaang uminom ang mga lalaki, ay bumalik na siya sa silid para makapagpahinga. 8:00 na ng gabi, natapos ang kantahan, sayawan at pagsiswimming ng mga bata. Nagmistulang bakasyon at get-together ng mga Alonzo ang kasal nila. Hindi pa rin siya gaanong nilalapitan ni Russell. Hindi na siya naghapunan dahil busog pa rin siya sa dami ng pagkain sa mahabang mesa. Nakainom siya na kaunting alak, pero ang pangatlong kupita ay dinala niya na lang sa silid para dito ubusin. Sarado pa rin ang ilaw sa silid niya dahil marami namang ilaw sa palibot ng hotel. Nakabukas ang pinto sa balkonahe dahil gusto niyang pumasok ang sariwang hangin sa kwarto. Isinuot ng lingerie na ibinigay ni Adriana na presko sa pakiramdam. Parang gusto niyang mang-akit ng lalaking suplado ngayon. Nakasandal siya sa hamba ng pinto sa balkonahe habang ninanamnam ang lamig ng gabing masarap. Masarap sa pakiramdam ang guhit ng alak sa lalamunan niya, kaya't naubos niya ang laman ng kupita. Kalahating oras na siyang nakatayo roon nang bumukas ang pinto. Bakit umakyat ka na? Napatalon pa yata ang puso niya sa gulat na magsalita si Russell. Inipon naman niya ang tapang, saka humarap dito kaagad na napalunok na makitang kabuuan niya. She's feeling naughty tonight. Hindi talaga siya nagsuot ng bra at kapag itinaas ni Russell ang laylayan niya, tong ang makikita nitong suot niya. Nagsaswimming na lang naman sila. Wait, didn't you join them? Birthday party ba to? I thought today is my wedding day. Ang alam ko may honeymoon pagkatapos ng kasal. Isang matabang na ngiti ang pinakawala nito. I clearly remember you mentioned we don't share the same bed. Katuwiran nito. Oh yes, I'm sorry. Sige, bababa na lang ako para mag-swimming. Saan ka pupunta? Humarang kaagad si Russell nang tangka siyang lalabas sa pinto. Maliligo. Nang ganyan ang suot mo? Tinampal niya ang noo saka umatras. May swimsuit ding ibinigay si Stacy na pwede niyang gamitin. Alam niyang nakamasid si Russell sa kanya, kaya't naglakas loob siyang maghubad, bagamat tumalikod siya dito. Napakatagal na mula nung makita nito ang kahubadan niya, kaya't hindi na rin siya sanay. Gusto lang talaga niyang manginis. At dahil tong ang suot niya, tiyak nakitang-kita nito ang hubog ng katawan niya. Kunyari ay casual lang siyang nagsuot ng two-piece swimsuit. Nang lumakad siya patungo sa pinto, ay nakaharang ulit si Russell. We will surely won't share the same bed. Pabulong nitong wika. But we can share the couch or that wall, can we? Nag-init ang katawan niya sa ibig nitong ipahiwatig. At dahil gusto niya magpahabol ngayon, madigas muna lahat ang maninigas kay Russell bago siya bumigay. I'm in the mood for a swim tonight. Ikaw na muna dyan sa couch o sa dingding. Isang mapang-akit na ngiti ang iniwan niya bago siya lumakad ng pakendeng. Nakasunod naman si Russell sa kanya. Let's swim then. Doon ka mag-swimming sa 6 feet. Doon ako sa kiddie pool. Leave me alone. Sa kabila ng kunyaring pagsusungid niya, ay nakasunod pa rin si Russell.
Na magtapat sila sa pang-adult pool, ay bigla siya nitong itinulak bago ito sumunod sa kanya at mabilis din siyang sinalo. Papatayin mo ba ako? Napakapit siya sa balikat nito nang hindi niya maabot ang sahig niyon. At dahil nakakunyapit siya kay Russell, ay ramdam niya ang mainit itong hininga na humahaplo sa leeg niya. Tell me, you did not marry Roger yesterday, Esmeralda. Totoo ang kasal natin kanina dahil hindi na pinalitan ni Lorabel ang pare. Mahigpit nitong hawak ang pang-upo niya habang nasa malalim na bahagi pa rin sila ng pool. Anong pinagsasasabi mo? Kunyari ay wala siyang ideya sa sinabi nito. Ipinaharang ko sa isang kaibigan ang pagpaparehistro ng kasal niyo ni Roger. Kapag hindi na mo napirmahan ng isang marriage certificate, ay hindi pa rin yun legal. At ginamitan mo pa ng padrinong kalokohan mo? I am desperate. I don't want to lose you again. Hindi mo alam kung gaano ko pinagdasal sa Diyos na ibalikan niya sa akin para maitama ko yung pagkakamali ko. So naharang mo bang kasal namin? Napigil mo bang mairehistro yun sa munisipyo? They found nothing. Ang nahanap nila'y kasal ni Roger at Rain. See? You asked God to give you a second chance to correct your mistakes. Pero nang ibinigay naman sa'yo, gumawa ka ulit ng mali. I will never doubt your love for me again. Sino nagsabing mahal kita? Ngumiti na si Russell, bagamat halata na guilty pa rin to sa pagdududa sa kanya. If you don't love me anymore, I will make you love me again. Kaganyan ka ngayon? Kanina sa seremonyas ni hindi ka makangiti. I'm sure you didn't enjoy your wedding. Nagtatampo kasi ako sa'yo. Ginagawa ko naman lahat para mahalin mo ako ulit, tapos magpapakasal ka sa iba. Munti ka na, Mr. Alonzo. Ang hilig mo kasi mag-assume. I don't even remember you said you love me during the ceremony. I love you, Mrs. Esmeralda Gomez Alonzo. Sigaw nito na pumuno yata sa buong Luna Hotel. Tinakpan niya ang bibig nito dahil siya ang nahiya. Hindi kami bilib sa pagsigaw-sigaw mo sa pangalan ni Esmeralda. Mas bibilib kami kapag si Esmeralda nang sumigaw ng pangalan mo mamaya. Malakas sa wika ni Laurenti na nasa gazebo kasamang asawa at anak nito. Mula sa kung saan itawanan ang narinig niya. Kung ako sa'yo, Esmeralda, parurusahan ko pa yan. Di pa nga pumapas ang abogado na paka-judge na kaagad. Sigaw naman ni David. Ibaba mo nga ako. Nakakahiya sa mga pinsan mo dito mo pa ako lalandiin. I won't let you go until you say you love me too. Kahit mag-I love you ako sa'yo, hindi pa rin tayo magsasama sa iisang silid. We have a 6-month rule, remember? Pangaasar niya kay Russell. You just kidding, aren't you? Kailan ako nakipagbiruan sa'yo? Dalhin mo ako sa mababaw. Kung hindi magpapakalunod talaga ako dito. Wala itong nagawa kung hindi ang lumakad sa mababaw na parte ng pool saka siya ibinaba. Sinadya naman niyang paraanin ang kamay hanggang sa puso nito bago tumalikod. Where are you going? Sa kabilang pool, baka lunurin mo lang ako dyan? Let's get upstairs. We need to rest. Ilang gabi na ako walang tulog. Eh di umakyat ka na. Magkaiba naman tayo ng silid ah. You really don't want to share the room with me? Mag-isa rin naman ako natulog kagabi sa kwarto. Hindi pa tayo kasal kagabi. Ayoko makalimutan naman kaya sinikap ko talagang wag kang sundan sa kwarto. Trying to be noble? How considerate? Yan ang totoo, Esmeralda. Kahit noong kasal ka pa kay Nick, ilang beses kong pinapaalalahanin ng sarili ko na mali ang pagnasaan ka. I didn't go beyond kissing you, did I? Kaya mo naman pala eh. E di dagdagan mo pa ng 1 araw at 6 na buwan? Nakangiti niyang sabi bago lumangoy sa 5 feet na lalim ng pool. Nakamasid naman si Russell sa kanya na hinayaan na lang siyang sumisid at lumangoy doon. 10 minuto pa lang ay nagsawa na siya kaagad magbabad sa tubig. Nakabantay pa rin si Russell sa kanya na alam na hihinto rin sa paglangoy. Huwag kang susunod sa akin. Doon ka matulog sa tinulugan mo kagabi. Babala niya pag-ahon niya ng tubig. Mabilis na inabot sa kanya ni Russell ang roba na kaagad niya ring isinuot dahil nakaramdam siya ng ginaw. Pagdating sa silid ay hindi naman sumunod si Russell sa kanya.
Mabilis siyang nagbanlaw at pinatuyo ang buhok sa dryer. Papunta na siya sa kama nang bumukas ang pinto at bumunga doon si Russell na bagong ligo rin.